Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 pulis Caloocan sinibak sa pwesto. Nahaharap sa kasong kriminal matapos ang gawa-gawang kaso. 21.4 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Zamboanga City. 94 OFWs mula sa Saudi Arabia at Israel ligtas na nakabalik ng Pilipinas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nahaharap sa kasong arbitrary detention, perjury at incriminatory machinations ang 3 police officers kaugnay ng magkahiwalay na kaso ni Manuel Hazul at Jason De La Rosa. Ayon kay Northern Police Distrito NPD Director Police Brigadier General Jerry Protasio, si Hazul at De La Rosa ay kapwa dinetine sa Caloocan Police Substation 2 nang walang record. Iginiit nila na may mga irregularidad sa kanilang pagkakaaresto at pagkakakulo. Si Jason ay ang ama ng 20 anyos na sakristang si Dion Angelo na nasawi sa leptospirosis matapos lumusong sa baha para hanapin ang kanyang ama na lingid sa kanilang kaalaman ay nakakulong na pala. Una nang naghain si Jason ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM laban sa mga pulis dahil sa pagsasampa sa kanya ng kasong illegal gambling. Kahit na hindi na itinuloy ang kasong theft sa kanya ng isang convenience store kung saan siya na-aresto. Ayon sa NPD, nirelieve na sa pwesto ang substation commander at 2 arresting personnel at nasa kustodiya na ng NPD District Personnel Holding and Accounting Section. Nasabat ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company ang tinatayang 21.4 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang seaborne operation sa karagatang sakop ng Zamboanga City kamakailan. Aabot sa 367 na master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nakumpiska, kabilang ang Bravo Red, Champion, Canon, Berlin, Fort, RS, L3 at 35 reams ng Bravo Red. Nasamsam din ang isang motorized boat at 2 makina na may depektibong serial number. Naaresto ang 5 tripulante ng bangka na pawang residente ng Barangay Mariki, Zamboanga City. Sila ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Station 11 at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Nasa kabuuang 49 na distressed overseas Filipino workers o OFWs, kabilang na ang 2 dependents mula Jeddah at Al-Khobar sa Kingdom of Saudi Arabia o KSA, ang ligtas na nakauwi ng bansa noong Martes. Ang mga nasabing repatriates ay namalagi sa bahay kalinga shelter sa Jeddah at Al-Khobar na parehong mga nakaranas ng hindi kaaya-ayang sitwasyon sa kanilang overseas deployment. Samantala kahapon lang din nang makauwi sa bansa ang 45 mga Pilipino na mula naman sa Israel na voluntaryong nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Sa kabuuan, mayroon ng 1,607 na Filipino returnees mula Israel ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas mula pa noong October 2023. Parehong isa sa ilalim ang mga repatriates sa reintegration program at bibigyan din ng tulong pinansyal ng pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.